Pag nakwit daw po si Chief Justice, posible po bang magkaroon ng malakihang protesta o people power? Well, I would hope so. Pero tingin ko naman, kung maklear siya, pwede na din siya mag-resign. Masabi niya, acquitted na ako. But he can no longer be an effective Chief Justice dahil he's very severely damaged goods. Yun lang mga kwento na even yung school record, he puffed and fudged dahil siya raw honor student sa website. Sumipa yung mga classmates na siya pala, pangkaraniwan ng kasapi, hindi siya Edgar Hobson, hindi siya Eman Lacaba, hindi siya Jerry Esguerra. Yun ang mga sikat dun sa class niya. Kaya, to me, yung gano'n na pati yung nag-doctorate sa UST, ang dami-daming kaso sa Korte Suprema. Aquila Legis, tanga ko isang akusado. Pangatlong dekada na kami, 1991 yung nangyari yon. In other words, kung Chief Justice ka, isa lang ang trabaho mo, decide cases. Hindi yung nag-i-speechify, hindi yung nagsososyal. Yun lang pag-doctorate niya, reminded me na ikaw nagdadrive, nagse-cellphone, niroromansa mo pa yung girlfriend mo. Hindi pwede. In other words, pag ikaw justice, hindi Chief Justice, like in the old days, you were read, but you were never seen, you were never heard. Kaya miski siya ma-absuelto, dahil ito naman, boboto yung mga senador, I am sorry to have to disagree that it will be based on the evidence. It will be based on their personal best interest. Makakatulong ba sa 2013, sa 2016? Kaya kung mag-coincide with the national interest, well and good. Pero pag pinapili mo sa kapakanan pansarili at kapakanan pambayan, uunahin nila kapakanan pansarili. Sana mag-coincide na lang yung pansarili at saka bayan. Talagang hindi magkalayo masyado. We are all hoping for that, Mark. Okay. Puntahan naman natin ngayon si Trixie Cayetano mula sa AMA College. Good morning, Sir Rene Sagisag. Sa inyo ko po itatanong sana to. Total, kayo po yung nandoon nung panahon na impeach po si Pangulong Era po dati. So, sa akin po, di ba po, tayo po yung mga naghahalal sa mga opisyal natin dito sa atin. Bakit po kailangan po magkaroon ng impeachment, pero ang totoo, tayo yung talagang nag-upo sa kanila? Nagre-rebelde po ba yung mga nasa ilalim nila, or ayaw po nila sa pamamalakad nung puno natin? Halimbawa po, si Era po, ayaw po natin nung pamamalakad niya, kaya po ba tayo nagkakaroon ng impeachment? Ako talaga biased against Rene Corona, no? Dahil noong 2001, nagrarally yung mga pro-ERA. Sinabi, huwag niyong pansinin yung mga walang ngipin, mga walang salawal. Hindi ko matanggap ang isang Chief Justice na matapobre. Kaya, historically, talagang hindi ko siya kilala, no? But I knew his brother, si Attorney Riñon, very self-effacing, soft-spoken. At yung I knew even his father. Dahil yung father niya, ninong nung eldest brother ko. Pero I knew them only from apart. Simple ang bahay sa Iran. Nabisita namin minsan. But si Rene, from the beginning, yun niya, talagang una sila ni Tony Carpio, ang mga unang nahalal doon. And ang record ni Tony yata, parang case to case, no? Pero yung voting record ni Rene Corona, pag yung appointing power, mukhang may blind spot. Kaya dito rin, yung tanggapin niya, yung pagka-appoint sa kanya noong May 2010, walang delikadesa. Dahil nung panahon ni Chief Justice Moran, named ambassador to Spain, renamed to the Supreme Court as an associate justice by a lame duck caretaker president, President Quirino. Sinabi niya, no, let's leave it to the next president. Kaya yun nga, walang delikadesa, mata pobre, pro-GMA, dahil ang balita ko, nung botohan dun sa
medical treatment ni Gloria, nasa Amerika para bisitahin yung daughter at para manood kay Manny Pacquiao, pero biglang umuwi to be able to vote for the travel of GMA without hearing any medical testimony. Kami mga abogado, tuwing hihingi kami ng permit for medical exam, talagang kahit sinong huwes yan, nasa na medical evidence mo? Ito wala eh. Ang sinong humingi ng medical evidence, Judge Mupas. Ano sinabi ng mga doktor ni Gloria? She was fit to live, not the country, but the hospital. At pagdating sa airport, naka-heels, in other words, harap-harapang niloloko tayo eh. At nandun pa sa itinerary, pupunta, mga komperensya. Ano pa namang, kaya yun nga, all this taken together, I'm really irreversibly hoping na mapapalitan si Rene Corona by one who can show na he is morally fit to be Chief Justice. Okay, Mark, no? Gusto kong balikan itong nasabi ni Senador Sagisag, yung moral fitness. Kasi parang ang daming lumalabas sa media, maraming mga issues, maraming kasosyon. Itong association niya lang with former PGMA ay medyo mabigat at maraming lumalabas. Pero yung nalatag na ebidensya, ibang usapin din yun. Ibang, syempre, yung decision point ng mga senator judges, ibang usapin din yun. Ano? Paano kaya ang balanse nito? Tsaka ang marami rin na nagsasabi nga na hindi na magiging fit to be Chief Justice itong si Justice Corona nga dahil dito sa naganap na impeachment kahit man siya ay ma-acquit. Gusto kong maraman ang reaksyon ni Attorney Verano tungkol dito. Well, ang akin, we go by the rules of law, no? And that the position of Chief Justice, he was appointed at that time, and he qualified for it, okay? Now, all of these things coming out are all, I would think, hearsay, because these should have been presented in the impeachment court. And yet, they could not present all of the supposed evidence. Nirespeto ko yung opinion ni Senator Sagisag. Yan naman ay talagang lumaban yan against Marcos during martial law days. Okay. Pero yung sinasabing masyadong panig si Chief Justice kay GMA, hindi naman ako sang-ayon sa ganun. Because naalala nyo, at the time when they issued a TRO on the restriction on GMA, there was no case filed yet. Walang kaso pa noon. In other words, you cannot curtail the constitutional right of a person to travel just because you want to. The rules are, there should have been a case filed. And in that point in time, there was no case filed yet. Sa makatuwid, may karapatan yung taong bumiyahe. Yun lang yun. O hindi na sinasabi, suspecha. You know, we cannot go by suspecha nito, ganyan, ito may kasalanan to. Can you imagine kung lahat na lang tayo, nagchichismis tayo na tayo masamang tao, hindi na tayo makakalabas ng bayan, hindi naman siguro tama yan. Yun na sinasabi ko. That is the rule of law. Thank you, Attorney. Okay. Merong katanungan ng, para kay Attorney Joven Evangelista, ang isang call center agent na kasama natin, si Verna Lou Espinas. Verna? Good afternoon po, Attorney. Meron po bang bigat ang balitang hidden wealth ni Chief Justice Corona sa takbo ng impeachment trial at kasama ba ito sa articles of impeachment na nakahain? Anong hidden wealth ang tinutukoy mo? Yung mga natagpuan daw ngayon sa ibang bansa? Opo. At kung meron itong epekto, kung kasama ito doon sa impeachment na inihain? Opo. Then, tapos na kasi yung pagpipresenta ng prosecution ng kanyang ebidensya, no? At ang alam ko ay nagkaroon ng reservation, pero yung mga reservation na yun ay patungkol lang doon sa kanyang mga dollar accounts. Siguro kung ang tanong mo ay ito bang mga bagong na-discovering mga properties ni Chief Justice Corona, kung pwedeng ipresenta bilang ebidensya sa impeachment court,
Ako kasi ako'y private prosecutor sa impeachment, at ako'y under ng direct supervision and control ng mga public prosecutors. Hindi ko alam kung ito ay ipipresenta ng mga public prosecutors at kung ito ay ipipresenta man at kung pwede ngang ipresenta ito, kung pwede pang ipresenta, kasi ang alam ko yung reservation nila ay pagdating sa dollar account. Siguro ay magkakaroon ng formal na motion o kahilingan at ito ay pagdidebatehan pa bago mangyari iyon. Siguro kung hindi man sa impeachment proceedings, yung pagsasalathala nito at pagdating na rin sa atensyon ng taong bayan, di siyempre kahit papaano magkakaroon ito ng epekto. Okay, merong katanungan para kay Senator Rene Sagisag, ang isang estudyante mula sa Eastern Samar State University, si Princess Gudes. Princess? Good afternoon po, Senator Rene. Ang tanong ko lang po, ano po ang pagkakaibahan sa Senator Judges noong Estrada impeachment at ngayon po kay Corona impeachment? Yung Senator Judges daw po, yung composition ng Senate Court dati, kumpara po sa Senate Impeachment Court ngayon. Well, yung mga ibang nandun nung era of impeachment, nandyan pa rin eh. So, nabago dahil nagkaroon ng mga bagong senators. So, alam natin yun as a historical fact. So, ano ang punto natin? Dahil merong mga nandun si Manong Johnny, si Gringo, si Senator Miriam, pero merong mga bagong senador din na ngayon. So, anong tanong natin? Tungkol po sa Senator Judges po, yung pagkakaiba po noon sa Estrada impeachment po at saka ngayon po kay Corona impeachment. Well, like I have said, nabago ang composition dahil meron mga nag-retire na ron, meron naman mga bago. But ang natatandaan natin, there were 12 votes who voted against opening the second envelope, and 12 voted in favor. Nagkagulo na noon, sumabog na, nag-walk out ang mga prosecutors, hindi dinay nila, pero parang yan ang natatandaan natin. So I'm not certain kung ano pa ang pagkakaiba talaga, except na na-abort yung una. Ito, titingnan natin kung makarating sa final decisive voting in a matter of weeks sana. Meron pa rin tayong katanungan para kay Senator Rene Sagisag mula kay Alisa Josinco ng Letran, Calamba. Alisa? Good afternoon po. Good afternoon. Ang tanong ko lang po is, ano po sa tingin niyo yung pagkakaiba po ni Presiding Officer Hilario Davide tsaka po ni yung current na Presiding Officer po, which is si Senator Juan Ponce Enrile po? Nung una si Davide. June Apo. Davide. Apo. Dahil sa saligang batas, if the one sought to be impeached and convicted ang presidente, then the Chief Justice would preside. Naturally, kung Chief Justice naman ang ini-impeach, he could not preside in his own trial. Kaya dito, ang namumuno si Manong Johnny Ponce Enrile. Nasa saligang batas yan. Pag ang i-impeachin Pangulo, then the Chief Justice would head the impeachment court. Pero in this case, Chief Justice mismo, so obviously he could not be presiding over his own trial. At ang bossing ng Senado, si Manong Johnny, ang mangungulo, ang tagapangulo. But Senator, how about on the way they are conducting the trial? Well, I have